Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumarastyada, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, morning. Ngayon po ay Huwebes, July 31, 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Tsunami tumama sa ilang bansa sa Pacific Ocean. Kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. Pivots, walang na-monitor na tsunami sa Pilipinas. Online gambling muling binatikos sa mga obispo ng Simbahang Katolika. Investigasyon ng sinal sa online gambling aarangkada sa susunod na linggo. Bungo ng tao na recover ng mga diver ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Isasampang kaso laban sa mga umano'y nasa likod ng pagkawala ng mga sabungero. Inihahanda ng DOJ. Uganteng si Attorney Harry Roque, pinapatigil ni dating Pangulong Duterte sa pangingialam sa kanyang kaso sa ICC. Presidential Advisor Larry Gadon hinamon ng one-on-one singing contest si Attorney Ferdinand Topacio. Ano kayang kanta? Sa lalawigan naman, state of calamity dineklara sa Occidental Mindoro dahil sa pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat. At sa balitang sports, World Pool Champion Carlo Biado at 11 pang Pinoy pool player tutumbok sa billiard tournament sa Amerika. Magandang Good morning! Magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyo, mga kapamilya. Kompleto ha, ang Team Pogi. San ka pa? Sabayan mo nga ako doon. Kompleto po ang Team Pogi ha. San ka pa? Ay, kayo nagsabi niyan, hindi kami ha. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz. At sa oras po natin na 4:04, alamin po natin ang magiging lagay ng weather sa maghapon. Ulat, panahon. Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Binibining Lori de la Cruz. Ma'am, good morning. Good morning, sir. Sa lahat ba ng ating mga taga-subaybay, ngayon nga po may malalakas pa rin na mga pagulan sa Babuyan Island, sa Ilocos Norte at maging sa Apayao. Bunsod pa rin ng habagat, kaya pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan doon dahil sa mga pagulan na ito dulot ng habagat. Samantala sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon, kasama na ang buong Central Luzon, maulap din ang papawarin ngayon at may mga tsansa pa rin ng mga light to moderate rains dahil po sa habagat. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay maaliwalas na panahon ang maasahan natin sa maghapon, liban na lamang sa mga dagliang pagbuhos ng ulan due to thunderstorms. Wala rin po tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng PAR at wala rin gale warning na nakataas na ng bahagi ng ating mga baybaying dagat. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Miss Lori, maraming salamat po. Ay, binaba na. Thank you, Lori. Oras po natin, 4:05 na po ng madaling araw. Gising bangon na po sa mga may pasok. Balita muna po tayo sa labas ng bansa. Hinampas ng tsunami ang coastal area ng Russia matapos ang magnitude 8.8 na lindol sa Kamchatka region kahapon. Umabot sa 4 na metro ang taas ng alon sa tumama sa isang coastal town na nagpalubog sa kanilang pantalan at fishport. Idiligan sa mas mataas at ligtas na lugar ang mga residente sa mga lugar na posibleng tamaan ng tsunami. Walang naitanang casualty sa Russia pero ilang gusali ang napinsala. Magnitude 7.5 ang pinakamalakas na aftershock. Nagtaas din ng tsunami warning sa Japan, Alaska, Hawaii, US West Coast, Peru, Ecuador, Indonesia at maging dito sa Pilipinas. Samantala, tiniyak naman ng Department of Migrant Workers na nasa maayos na kalagayan ng mga Pilipino sa Russia matapos ang magnitude 8.8 na lindol. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na patuloy ang pakikipag-ugnayan nila
sa Department of Foreign Affairs at Russian authorities para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino. Patuloy namin na monitor ng DMW ang sitwasyon at nakahandang magbigay tulong kung kinakailangan. DZMM. Inalerto at nagsagawa ng evacuation ng ilang coastal area sa bansa na malapit sa Pacific Ocean matapos sa magnitude 8.8 na lindol na tumama sa Russia. Naglabas ng tsunami advisory ang PVOX at binalaan ng mga coastal area sa posibleng pagtama ng alon na may taas na halos 1 metro. Mahigpit na binantayan ng lokal na pamahalaan at Coast Guard ang baybayin ng Sangay Camarines Sur. Ipinagbawal ang paliligo sa dagat at pinalikas sa mga residente sa mataas na lugar. Sinuspindi ang pasok sa eskwela kahapon at nagpatupad ng preemptive evacuation sa Bayang Puyan ng Karamoan. Sa Isabela, ipinagbawal ang pagpapalaot ng mga mangingisda at nagpatupad ng liquor ban sa mga coastal municipality ng Palanan, Maconacon, Divilacan at Dinapige. Mahigpit din binabantayan ng mga otoridad ang baybayin ng Baler Aurora habang sinuspindi ang biyahe ng maliliit na sasakyang pandagat sa Quezon Province. Binawi ng PVOX ang tsunami advisory bago mag-alas 5 ng hapon kahapon matapos walang mamonitor ng tsunami waves o pagtaas ng alon ng dagat. Basta init. DZMM. Sa ibang balita naman, sisimulan ng Senado sa susunod na linggo ang investigasyon sa talamak na online gambling sa bansa. Papangunahan ni Senate Committee on Games and Amusement Chairman Erwin Tulfo ang investigasyon at kabilang sa mga iimbitahan ang mga opisyal ng PAGCOR at Department of Finance. Pabor si Tulfo sa total ban ng online gambling na anyay may masamang epekto sa lipunan. Umaasa ang senador na maglalabas ng executive order Malacanang tungkol sa online gambling kapag natapos ang kanilang hearing. Kontra rin si Senador Juan Miguel Zubiri at Senador Francis Pangilinan sa patuloy na operasyon ng online gambling. Basta AM DZMM. Oras natin 4:08, muling inupakan ang sakit ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang laganap na online gambling sa bansa. Sinabi ni CBCP President at Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David na hindi katumbas ng bilyong-bilyong pisong kinikita ng gobyerno sa online gambling ang mga buhay at pamilyang nawasak dahil sa pagkalulong sa sugal sa internet. Ito ang tugon ng kardinal sa sulat ng PAGCOR kaugnay sa mariing pagkontra ng Simbahang Katolika sa online gambling. Nanindigan ng CBCP sa kanilang mariing pagkontra sa online gambling na binansagaan ng mga obispo na salot. Hinikayat din ng mga obispo ng Simbahang Katolika ang pamahalaan na tuluyang iban ang online gambling sa bansa. Basta AM MM. Sa oras po natin 4:09, kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Kinumpirma po ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na siya ang kongresistang nakuha ng litrato at video na muna'y nanonood ng isabong habang nakasesyon ng kamara. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa kamara ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam! Tinawag na fake news ni AGA Party List Representative Nicanor Briones ang balita na siya'y nag-online sabong. Paglilinaw niya, hindi siya marunong ng online gaming at wala rin siyang e-wallet apps. Paliwanag paan niya na nag-send lamang ng link at inimbitahan ng kanyang pamangkin sa practice sabong at nais lamang ipakita sa kanya kung maayos ang manok at tari na gagamitin. Tugon naman ni Briones sa mga naunang panawagan ng kapwa niya mambabatas na umamin at humingi ng sorry, iginiit niya na kahit minsan ay hindi niya siya pumasok sa loob ng sabungan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Pamela Vasquez! Isa pang report! DPWH niyak ang pagtutok sa mga dredging at desilting activities sa mga ilog para maresolba ang problema sa baha. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Aminado ang Department of Public Works and Highways na mananatiling problema ang mga pagbaha kung hindi matutugunan ang silted o mabababaw na estado ng mga ilog. Sa post-SONA discussion, iginiit ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na nasa 9,800 flood control projects na ang kanilang natapos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
habang mayroon pang ongoing na 5,700 na proyekto. Ang problema lang ayon kay Bonoan, kahit gaano pa karami ang flood control projects, babaha pa rin kung umaapaw ang mga ilog. Sa kabila ng malaking budget ng DPWH, hindi anya sila nabigyan ng sapat na pondo para sa dredging at desilting, kaya isasamaan nila ito sa panukalang alokasyon ng kagawaran para sa susunod na taon. Ayon kay Bonoan, mas mainam nang ang DPWH mismo ang bumili ng mga gamit at magsagawa ng paghukay sa mga ilog imbis na kinokontrata pa sa iba para maiwasan nila mga issue ng korupsyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Samantala, umihingi ng DPWH ng 5 bilyong pisong pondo sa susunod na taon para sa dredging at desilting ng mga ilog. Ilalaan ng DPWH ang naturang pondo para sa pagbili ng mga kagamitan. Basta MM. 412, kuha pa tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Plano ng MMDA na magpagawa ng catch basin sa malalaking lugar sa Metro Manila. Kasunod po yan ang malawakang pagbaha na naranasan sa Kamaynilaan dahil sa pananalasa ng mga bagyo at habagat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila. Atid ni Radyo Patrol, Trish Alindo. Trish! Ininspeksyon ng mga opisyal ng Metro Manila Development Authority at ng Department of Budget and Management ang Vitas Pumping Station sa Maynila. Dito inihayag ang plano ng MMDA na magpagawa ng catch basins sa malalaking lugar sa Metro Manila. Plano rin ng MMDA na magpatayo pa ng mga pasilidad gaya sa Vitas Pumping Station sa mga probinsyang madalas bahain tulad ng Pampanga, Bulacan at sa Mindanao. Sa nakatakdang Convergence Budget Meeting, isa sa mga tatalakayin at kailangang ayusin ay ang Drainage Master Plan sa bansa. Batid ng ahensya na masyado ng lumang drainage system at hindi nagtutugma-tugma dahil may mga lugar na may maliliit o malalaking drainage system. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, tangible naman anya mga proyekto ng MMDA kaugnay ng flood control. Pero kailangan pang isailalim sa inventaryo sa ngayon ang mga pondo para sa flood control project. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Alindo, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Trish Alindo. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instrenta. Oras natin, 4:14. kinumpirma po ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na isang bungo ng tao ang na-recover ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Sinisisid ng mga diver ng PCG ang Taal Lake matapos ibunyag ng whistleblower na si Julie Padidongan na pinatry at itinapon sa lawa ang mahigit 30 nawawalang sabungero. Ayon po sa kalihim, posibleng makatulong ang dental records para matukoy kung bungo ito ng isa sa mga nawawalang biktima. Tuloy pa rin anya ang DNA testing ng PNP. Ibinunyag din ni Remulla na posibleng sampahan ng DOJ ng mga reklamong murder, kidnapping with murder at paglabag sa international humanitarian law ang mga itinuturong responsable sa pagkawala ng mga sabungero. Isinasaayos na anya ang mga affidavit para sa pagsasampa ng reklamo sa mga itinuturong responsable sa pagkawala ng mga sabungero. Basta MM. Kuha pa tayo ng report sa ating Radyo Patrol. 19 na pulis sinibak sa serbisyo dahil sa grave misconduct. Halos 800 pulis iniimbestigahan naman ng PNP IAS dahil sa pagkakasangkot sa kasong administratibo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars. Mula ng manungkulan si Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng pambansang pulisya noong Hunyo 2 ng taong 2025 hanggang nitong Hulyo 25 ng taong kasalukuyan, umabot na sa kabuuang 19 ang bilang ng mga pulis na sinibak sa serbisyo dahil sa pagkakasangkot sa mga kasong may kaugnayan sa grave misconduct. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Inspector General Attorney Brigido Dulay, mula ito sa 31 pulis na sangkot sa na naresolbang administratibong kaso na naitala ng iya sa ilalim ng liderato ni General Torre.
Mula sa naturang bilang, 18 pulis ang sinibak dahil sa grave misconduct at isa naman ang naparusahan dahil sa conduct unbecoming of a police officer. Habang napatawan ng suspension at demotion ang iba pang pulis na napaulat na sangkot din sa admin cases. Pinakamataas sa mga hinatulan ng IAS ay may ranggong Lieutenant Colonel, habang ang iba naman ay pawang non-commissioned officer na kinaibilangan ng ranggong patrolman hanggang sa Police Master Sergeant. Samantala, inaimbestigahan din ng IAS ang kabuuang 797 na mga pulis na naharap sa 208 na administrative cases na isinampal laban sa kanila. Mula sa naturang bilang, 126 ang nasa ilalim ng non-motor proprio cases o mga reklamong inihain laban sa mga pulis, habang 82 naman ang kabilang sa motor proprio cases o mga kasong hango sa mandato ng IAS na automatic investigation cases. Sa ngayon, 9 na kaso na ang narasolba ng IAS, habang 33 naman ang under review, 88 ang nililitis, habang nasa 78 naman ang inihahanda na para sa kaukulang pagsasampa ng kaso. Sabi ni Dulay, mapapatawan ng suspension, demotion o mauuwi pa sa pagkakasibak sa serbisyo ang mga sangkot na pulis sa administratibong kaso. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos! Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Hindi pa pinahal ang desisyon ng Supreme Court na nagdeklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na dapat magpatawag ng oral argument ang Korte Suprema kapag naihain ang motion for reconsideration ng Kamara. Naniniwala si Carpio at isa sa mga may akda ng saligang batas na si Attorney Christian Monsod na dapat pakinggan ng Korte Suprema ang apela ng mababang kapulungan ng Kongreso. Kinontra rin ni Carpio at Monsod ang sinasabing hindi nabigyan ng due process at nalabag ang karapatan ni VP Duterte dahil sa impeachment trial pa maririnig ang kanyang panig. Hindi nila dapat magpadalos-dalos ang Senado sa desisyong hindi na ituloy ang paglilitis ng Vice Presidente. Pagbobotohan ng mga senador sa susunod na linggo kung itutuloy ang impeachment trial ni VP Duterte. Basta AM. Ipinapakontempt sa Korte Suprema sina Presidential Advisor on Poverty Alleviation Larry Gadon, Akbayan Party List Representative Percival Sendanya at political analyst na si Richard Haydarian kaugnay ng amunay malisyosong payag sa pagbasura ng Supreme Court sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagaya ng petisyon sa Korte Suprema ang mga abogadong sina Ferdinand Topacio, Rolex Suplico at Mark Tolentino para raw ipagtanggol ang independence at integridad ng kataas-tasang hukuman. Base sa petisyon, binatigo sa Topacio ang pahayag sa publiko ni Gadon ang mga maestrado ng Korte Suprema, particular si Chief Justice Alexander Esmudo, na pagiging tuta umano ng mga Duterte. Bilang tugon sa isinampang petisyon, hinamon ni Gadon si Topacio ng one-on-one singing competition para sa charity. Dagdag pa ni Gadon na mahilig gawa ng kontrobersya si Topacio para mapansin daw ng publiko. Basta AM, DZMM. Parang nauuso ngayon yung laban-laban. Hindi, actually, hindi kumasa partner si Topacio. Ayaw ni Topacio? Ayaw niya kasi bilang abogado, siya disbar. Oh. Parang gano'n yun natin. Kung ikaw na yung nasa posisyon ko na ako yung abogado, hindi ka rin kakasa. Pero kung... singing contest lang naman. Kanta-kantahan lang naman. Hindi naman paninira yung gagawin mo. Kakanta ka lang. Yung indirect contempt na petition, pagka gano'n daw, gano'n din yung gagawin niya. Pero yung kanta-kantahan lang naman, go! Aba... Kaya anong kanta kaya yan? Saan kaya Saan yan? gaganapin? Sino magja-judge? At yung pera daw, saan ba i-donate? Diba? Lagay kaya natin sila sa Showtime. Showtime, no? Pero sila doon sa tawag ng tanghalan. Mag-segment sila doon. Ay, nako. Oras po natin. Pogi, anong oras? Hoy! Alas 4:20 na po na madaling araw ha. Medyo maayos po ang ating panahon ngayon. Good morning, mainit, good morning. Mainit. Sa mga magpapadala po ng attendance check sa atin sa Viber, huwag pong kalimutan ang ating number na 0919-278-3000. Ayun. Hello? Hello? Wala sumasagot. Hello? 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 Mamaya para partner. Yung pag ganun yung mga nanay. Hello? Wala. Yung pala niloko ng anak, tsinelas yung hawak-hawak niya sa tenga.
Eto, abangan nyo po sa aming pagbabalik. Suspect na nagbigay ng payo sa kainuman, tinaga sa ulo. Bakit naman ganun? Ano kaya yung, baka anong payo? Grabe naman ito, karahas. Ay nako. At tricycle, tumaob sa Pangasinan, 3 magpipinsan, patay. Yan din mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape! Kape, 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 kape. Steve Brass, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa maliliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ng bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo, ligtas dapat. Kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Brass, Robert Mano. Radyo Patrol. Oras natin, 4:24 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Tsunami tumama sa ilang bansa sa Pacific Ocean kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. PVOX, walang na-monitor na tsunami sa Pilipinas. Online gambling mulang binatikos sa mga obispo ng Simbahang Katoliko o Katolika. Imbestigasyon ng Senado sa online gambling aarangkada naman sa susunod na linggo. Bungo ng tao na recover ng mga diver ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Isasampang kaso laban sa mga umano'y nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero inihahanda ng DOJ. Uganteng si Attorney Harry Roque, pinapatigil ni dating Pangulong Duterte sa pangingialam sa kanyang kaso sa ICC. Presidential Advisor Larry Gadon, hinamon ng one-on-one singing contest si Attorney Ferdinand Topacio. Sa oras natin na 4:25, dito muna tayo. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Moy, Jirbo, makinig kayo sa ating Ulat Kalusugan ha. Nadiskubre sa isang follow-up study na malaking tulong laban sa chronic kidney at cardiovascular disease ang pagdagdag ng mga prutas at gulay sa diet ng isang individual. Wow. Nako, magprutas at gulay kayo para sa puso ninyo. Ikaw ba, partner, mahilig ka sa gulay? Depende sa gulay eh. Eh bakit kagabi nung kumain tayo, yung carrot sinagis mo sa akin, yung beans sinagis mo sa akin? Depende sa gulay. Anong gulay ang kinakain mo? Munggo.
Ay, masarap nga naman. Para kahit hindi... Pechay! Para masarap yung munggo. Actually, yung munggo, kapag niluluto yan, hinahabol ko yung kapag kumulo na. Chicharon, may chicharon. Tapos lalagyan ko ng asukal tsaka gatas. Munggo? Papapaking ko. Yung munggo? Yes. Grabe. Pero bago siya iluto yung may mga singkutsa na, yun lang pagka pinakuluan siya. Ganun yun. Maraming naggagawa nun. Di ba kayo nga po i-message nyo? Anong nasa? Di siyempre masarap. Munggo na may gatas. Powdered milk. Di ba? Powdered milk. Tapos lalagyan mo konting asukal, papapakin mo yun. Habang tutuloy na ni nanay na iluto yung munggo talaga. Yung kasi kapag kulo lang, tapos lalagyan mo ng powdered milk. Akala ko naman munggo-munggo na. Or ayan, kontra sa manas. Sa pag-aaral po, nakita sa mga pasyente na kumakain ng gulay at prutas kasabay ng pag-inom ng gamot ang nakararanas ng mas mababang blood pressure, malaking bawas sa cardiovascular risk factors at mas magandang kidney health kumpara sa mga pasyente sa drug therapy lamang umaasa. Kaya payo naman ng mga eksperto na sundin ang DASH diet o dietary approaches to stop hypertension bukod sa ilang pang lifestyle changes at iwasan rin ang pagkain ng mga acidic na pagkain. At yan po ang ating ulat kalusugan on a Thursday morning. Agri-Balita! Agri-Balita! Good morning po sa ating mga kapamilyang mangisda, sa ating kapamilyang magbubukid, kaka, maya paabak, sangkay, matala, magpahingaga. Sa ating pong Agri-Balita, nakatanggap ng higit 1 milyong pisong pondo ang bayan ng Mantikao sa Misamis Oriental mula sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para sa magpapalakas ng produksyon ng bangus. Simula pa nitong Hunyo nang ipamahagi sa mga benepisyaryo ang financial support na bahagi ng National Bangus Development Program. Inaasang mapapalakas ito ang milkfish industry at makapagbibigay pa ng pangmatagalang kabuhayan sa mga residente sa lugar. Muli, good morning sa ating kapamilyang magbubukid at mangisda. Yan po ating Agri-Balita ngayong Huwebes ng madaling araw. Sa oras naman natin na 4:28, alamin po natin ang mga balita sa mga probinsya. Pasada Probinsya. Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Occidental Mindoro. Dala po na malawakang pinsalang iniwan ng nagdaang bagyo at habagat. Sa tala ng PDRRMC, umabot na sa higit 258 million pesos ang halaga ng kabuang pinsala sa iba't ibang sektor. Target ng pamahalaang panlalawigan na gamitin ang tinatayang 15 milyong pisong Quick Response Fund para sa ayuda at rehabilitasyon, partikular sa agrikultura at infrastruktura na pinaka-naaapektuhan ng nagdaang kalamidad. Nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam sa Pangasinan dahil sa patuloy na pagtaas ng level ng tubig na epekto ng patuloy na pag-ulang dala ng habagat. Sa pinakahuling monitor, umabot na sa 277 meters ang taas ng tubig na malapit na sa spilling level na 280 meters. Ayon naman sa National Power Corporation San Roque Dam Office, precautionary measure lamang ang pagbubukas ng gate para bumaba ang water elevation ng dam at walang halos epekto sa mga ilog sa paligid. Pero naabisuhan na ang 11 bayan, partikular ang mga lugar na malapit sa ilog. Pasada Probinsya. Buhawi na nalasa sa Lawag City, Ilocos Norte. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Ilocos Norte, hatid ni April Rafales. April. Nasira ang ilang bahay, pananim at punong kahoy matapos ang pananalasa ng buhawi sa Barangay Kaawakan, Lawag City, Ilocos Norte, Miyerkules ng tanghali. Nagulat ang mga residente sa biglaang pag-ihip ng malakas na hangin na agad nagpalipad sa bubong ng kanilang mga tahanan at sumira sa mga tanim, lalo na sa mga lugar malapit sa dagat. Agad namang rumesponde ang lokal na pamahalaan ng Lawag City upang alamin ang sitwasyon ng mga naapektuhan at nagpaabot ng tulong. Aabot sa 13 pamilya ang naiulat na apektado ng naturang buhawi. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales. Maraming salamat, April Rafales.
Pasada Probinsya. Mga evacuee nakatakda ng umuwi kasunod ng pagbaba ng alert level ng Bulkang Kanlaon sa isla ng Negros. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Island Region natin ni Romeo Subaldo. Romeo! Mahigit sa 3,800 na lumikas na mga residente ang pwede nang makabalik sa kanilang mga tahanan matapos ibaba ng FIVOX sa Alert Level 2 ang Bulkang Kanlaon. Sinabi nila Castellana Mayor Añejo Nicor, nakatakda silang mag-usap ng Incident Management Team, Office of the Civil Defense at iba pang ahensya ng gobyerno para pag-usapan ang pag-decamp ng mga evacuee. Ngayong araw naman, nakatakda ang pagpapauwi ng evacuees mula sa Canlaon City. Ayon kay OCD Regional Director Donato Sermeno III, may 4,160 na evacuees sa La Castellana, Bago City, Canlaon City at La Carlota City ang nananatili sa evacuation center sa ngayon. Kung maisagawa ang pag-decamp ngayong linggo, ang mga nakatira na lamang sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ang mananatili sa evacuation centers. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo. Thank you, Romeo Subaldo! Pasada Probinsya. Sa Nueva Vizcaya, lalaki nagbigay ng payo sa kainuman, tinaga sa ulo. Suspect po arestado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Nueva Ecija hatid. Ano ba kasi ibinigay niya na payo? Pakikwento nga, Harry Julio. Sa investigasyon, nagiinuman sa tindahan ang 39 anyos na biktima at 21 anyos na suspect kasama ang ilang kaibigan. Inakbayan umano ng biktima ang suspect habang pinapayuhan tungkol sa panggugulo at pakikipag-away nito tuwing nalalasing. Hindi naman umimik ang suspect na kalaunan ay umalis sakay ng motorsiklo. Ilang sandali ay bumalik ang suspect na dumaan sa likuran ng biktima saka ito tinaga sa ulo. Para naman iligtas ang biktima ay iniharang ng isa nilang kasama ang mesa. Doon na umalis ang suspect na naaresto ng mga pulis malapit sa kanilang bahay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Haris Julio. Pagka gano'n may problema ka. Kasi mao yung tawag doon, di ba? Ano? Lasing ka. Every time na nalasing ka, under the influence of liquor, parang mainit nawawala ka sa wisyo. Kahit kaibigan mo, tinitira mo. Diba? Diba? Ako, delikado. Pag mga ganyang kainuman, ayoko na. Magsasunod lang ako mag-inom. Nakakatawa. Sabi nga ni ni Zach? Hindi, itong si Jello. Ayaw na daw niya manghingi din at magbigay ng payo. Mahirap na. Depende naman sa kainuman. Baka maasiisi ka pa. Correct. Patay! Ang magpipinsan matapos tumaob ang sinasakyang tricycle sa Anda, Pangasinan. Sa imbestigasyon ng Anda Municipal Police, umiwas ang tricycle sa nakatambak na lupa at napunta sa kabilang linya ng kalsada kung saan nakasalpukan ng isang motorsiklo. Sa lakas ng banggaan, tumaob ang tricycle na agad ikinamatay ng pipinsang sakay nito. Nagtamo rin ng injury ang sakay ng motorsiklo matapos ang insidente. Plano ng kaanak ng mga biktima na kasuhan ng may-ari ng panambak. Sa Cavite, 2 ang sugatan matapos mahulog sa tulay ang sinasakyang kotse sa Barangay Santa Rosa 2 sa Noveleta. Kwento na nakakita ang barangay health worker bago bumagsak ang sasakyan. Sumalpok ito sa isang poste at tumama sa railings ng tulay. Bumagsak sa bubong ng mga bahay ang mga gulong ng sasakyan habang nagkalat din sa kalsada ang ilang parte nito. Agad dadala sa ospital ang mga biktima kung saan critical pa ang lagay ng driver. Sa Benguet naman, patay ang 2 empleyado ng Benguet Provincial Engineering Office matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang loader sa La Trinidad. Nagsasagawa ng clearing operation ng 4 na taong sakay ng loader na nawalan umano ng preno habang pababa sa pakurbadang bahagi ng kalsada at tuluyang nahulog sa bangin na may 100 metro ang lalim. Maswerte namang nakatalo ng 2 nilang kasamahan bago tuluyang mahulog ang loader. Pasada Probinsya. Pulis arestado matapos magnakaw ng cellphone at magpaputok ng baril sa Cebu. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu hatid. Maayong buntag, Ani Perez.
Nagulat ang mga nasa loob ng furniture shop sa Minglanilla, Cebu nang may pumasok na 2 lalaking kumuha sa cellphone ng empleyado sa kaumalis. Pumasok din ang mga sospek sa katabing warehouse na nakot sa mga tao at nagpaputok ng baril. Kaagad naman silang naaresto ng mga rumiresponding pulis. Pero nakilala ang isa sa 2 sospek na aktibong police staff sergeant na nakadistino sa Regional Mobile Force Battalion sa Central Visayas. Inaalam na ng mga otoridad kung bakit iyon nagawa ng pulis. Patong-patong na kaso ang haharapin ng mga sospek, kabilang ang theft at illegal discharge of firearms. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez. Maraming salamat, Ani Perez. Sa oras po nating 4:36 na madaling araw, kuha po tayo ng report sa ating Radyo Patrol. 4 na pulis na nangotong sa isang inhenyero sa Cotabato City, ipinasisibak ng PNP-IA sa serbisyo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars. Ipinasisibak na ng PNP Internal Affairs Service sa serbisyo ang 4 na pulis na sangkot sa pangungutong sa Cotabato City. Napatunayang guilty sa grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang naturang mga pulis dahil sa umunoy pangingikil ng 300,000 piso sa isang engineer. Ayon kay IAS Inspector General Attorney Brigido Dulay, pinara ng mga pulis ang sasakyan ng kanilang biktima at sinabing kahina-hinala ang plaka nito. Pero wala silang ginawang proper documentation katulad na lamang ng LTO verification, walang traffic violation receipt, walang technical inspection and inventory receipt at walang impounding receipt. Kinikilan pa umano ng mga ito ng 300,000 pesos ang biktima kapalit ng hindi pagkasampa ng kaso. Dahil dito, humingi ng tulong ang biktima sa PNP IMEG Mindanao Field Unit na silang nagkasanang entrapment operation kung saan nahuling tinatanggap ng isa sa mga pulis ang 20,000 pesos bilang bayad sa pag-release ng sasakyan. Ayon kay Dulay, pawang mabababa pa lamang ang ranggo ng mga pulis pero kabilang sa kanilang rekomendasyon ang pagbawi sa kanilang retirement benefits, pagkakansila ng kanilang civil service eligibility at habang buhay na pagbabawal sa pagpasok sa anumang posisyon sa pamahalaan. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Instrenta. Pogi! 4:38 ng madaling araw. Arestado po sa bypass operation ang lalaking nahulihan ng shabu, baril at granada sa Pahamudi na Cotabato Province. Na-recover kay alias Mascod ang 5 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng higit 30,000 piso. Kalibre 45 at kalibre 38 baril at MK2 hand grenade. Maharap ang suspect sa patong-patong na kaso. Umabot sa mahigit 43 million pesos ang halaga ng shabu na nasamsam ng mga pulis sa Negros Oriental ngayong buwan ng Hulyo. Pinakamalaki dito ang mula sa Tanay City na may 41 million pesos ang halaga. Kabuuang 6,000 gramo ng shabu ang nasabat at 43 ang naaresto. Abangan po sa aming pagbabalik, trust at performance rating ni Pangulong Marcos tumaas. At riding in tandem ng mga holdapper, timbog sa Marikina. Buti nga. Mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape. At pandesal. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagdag, nagkasakit. Tapos,
kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 50, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget na para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya. Dahil po sa inyong mga ginito ang puso o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Nagpapasalamat po sa DCMM Teleradio at DCMM John. Ngayon, nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Ang DCMM napakahalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCMM Radio Patrol sa Istreta, una sa balita, una sa public service. Patrol Balita! Rastyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita! Balik tayo sa mga balita sa oras na 4:42. Tumaas ang trust at performance rating ni Pangulo Marcos Jr. base sa resulta ng tugon ng masa survey ng Octa Research ngayong buwan. Ayon po sa Octa Research, nakakuha ang Pangulo ng 64% na trust rating na mataas ng 4 na puntos kumpara sa 60% sa unang quarter ng taon. Tumaas naman ng 3 puntos ang performance rating ng Pangulo na nakakuha ng 62%. Sinabi ng Octa Research na nakabawi ang trust at performance rating ng Pangulo na bumaba sa huling bahagi ng 2024. Samantala, bumaba naman ang trust at performance rating ni Vice President Sara Duterte. Sa resulta ng survey, sumansad sa 54% mula sa 58% ang trust rating ng Vice Presidente habang bumaba sa 50% mula sa 56% ang kanyang performance rating. Nakakuha rin ng mataas na trust at performance rating si House Speaker Martin Romualdez habang bumaba ang trust at performance rating ni Senate President Francis Escudero. Hinimok ng International Criminal Court's Office of Public Counsel for Victims o OPCV ang ICC na ibasura ang hiling na depensa na i-postpone ang desisyon nito ukol sa isinampa ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng jurisdiction challenge. Ayon sa OPCV, kulang sa procedural foundation at premature ang hiling ng mga abogado ni Duterte. Hindi nila ito sang-ayon sa interes sa mga umunoy biktima ng drug war. Sinabi rin ng kampo ng mga biktima na nakabase lamang sa pagtiwalag ng Pilipinas sa ICC ang motion ni Duterte at walang legal na basehan para suspindihin o i-postpone ang desisyon nito tungkol sa jurisdictional challenge. Mahigit 4 na buwan nang nakakulong sa ICC detention facility sa Dahig si Duterte na naharap sa kasong crimes against humanity. Pinatitigil na umano ni dating Pangulong Duterte ang kanyang dating spokesperson si Atty. Harry Roque na makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Abay, bakit? Ayon po kay Atty. Nicholas Kaufman, walang interesado sa kampo ng mga Duterte na kunin ang serbisyo ni Roque. Pinapauwi na rin anya ni Duterte sa Pilipinas si Roque, kawawa naman para harapin ang kasong human trafficking na isinampalaban sa kanya. Binatikos din ni Kaufman ang plano ni Roque na kasuhan ang Dutch government na anyay makakaapekto sa hirit na interim release ng dating Pangulo sa ICC. Paano yan? Labas nanggugulo na lang siya doon. Attorney Roque, parang wala nang may gusto sa'yo. Pinapauwi na siya ng kanyang Pinapauwi ka. O paano yan? Wanted si Roque na pinapaaresto ng korte sa kasong human trafficking kaugnay ng Pogo operation sa Pampanga. Kinontra naman ni Roque ang pahayag ni Kaufman at itinangging nakikialam siya
sa kaso ng dating Pangulo. Sino na nagsabi? Sino ang susundin niya? Di ba? Anong susundin? Wala naman siya susundin. Yung mga mamabata sa limbawa, pinapauwi na siya. Si dating Pangulong Duterte, pinapauwi na rin siya. O saan siya pupunta ngayon? Lady uwi. Uwi na dito. No? Good luck. Good luck. Ikaw na. Oras po natin. 4:45 ng madaling araw. Kuha po tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Department of Energy ikinalugod ang implementasyon ng price freeze sa produktong petrolyo kasunod ng pagagupit ng mga bagyo at habagat sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Department of Energy at ni Radyo Patrol, Gabgon, Gabriel Gonzales. Gab! Ikinatuwa ng Department of Energy ang hakbang ng 12 kumpanya ng langis na magtakda ng price freeze sa presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagagupit ng mga bagyong Krising, Dante, Emong at ng habagat sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, mahalagang nagtutulungan ang pamahalaan at pribadong sektor para sa kapakanan ng publiko lalo tuwing may kalamidad. Bagamat may otomatikong price freeze sa kerosene at LPG sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity, hiniling naman ng DOE na isama sa price freeze ang diesel. Sa pinakauling monitoring ng mga kumpanya ng langis, ipinatutupad na ang rollback sa presyo ng gasolina pero tuloy pa rin ang oil price hike sa diesel at kerosene sa mga lugar na wala sa ilalim ng state of calamity. Nanawagan naman ang kagawaran sa iba pang kumpanya ng langis na makiisa sa pamahalaan sa ngalan ng bayanihan at paglilingkod sa kapwa. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Gabriel Gonzales, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol. Gabriel Gonzales. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Instreta. Arestado ang lalaki ng bubudol umano sa iba-ibang establishmento sa Metro Manila. Modus ng sospek na magpanggap na empleyado ng convenience store at restaurant para salisihan ng mga kaherang inaalok niyang magpabarya. Mahigit 140,000 pesos ang nakulibatang sospek na maharap sa kasong syndicated estafa. Arestadong riding in tandem na hold-upper matapos umanong mang-hold up sa barangay Nangka sa Marikina City. Sa investigasyon, naglalakad ang babaeng biktima ng hintuan at tutukan ng patid ng riding in tandem. Natakay ng mga sospek ang cellphone ng biktima. Naaresto naman ng mga sospek matapos habulin ng mga pulis. Nabawi ng biktima ang cellphone sa mga sospek na maharap sa kasong robbery with violence at paglawag sa Motorcycle Crime Prevention Act. Basta AM DZMM. Oras po natin 4:48. Magandang morning po kapamilya. Sayaw muna. Good morning! Sa ating mga kapamilya nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada 630 kHz. Siyempre po sa mga nakatutok po sa DZMM Teleradyo, magandang morning po. At syempre magandang madaling araw, magandang tanghali, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa mga nakatutok sa atin sa iWant, sa YouTube, sa Facebook, kung nasa mampung panig kayo ng mundo. Ang mahalaga, magkakasama tayo sa oras na ito. Thank you! At dahil dyan, simulan na natin ang mga pa-attendance check ng ating mga kaserbisyo, ng ating mga kapamilya. Go! Good morning! Sino yung nasa una? Pakibaba mo nga. Ayan! Renato Kilikol, Bernard Atienzo na Makabebe, Pampanga. Makalbog pa kaya kayo, abe? Romeo Aguda ng Calamba, Laguna. Tita Lina Ho na nag-birthday kahapon. Marites David ng Bacolor, Pampanga. Gemma Chico na Rosario, Pasig. Maggie de Manzana ng Makati. Maria Lilibet Del Leonardo ng Malate, Maynila. At Cherry Diaz ng Malabon. Benji and Jeannie Malabrigo, Gail Viloria ng Antipolo, Rodel Sabado ng Dasmariñas, Cavite, Rose Flores, Tita Rose, Teacher Mads, Teacher Teresita Loria, Teacher Rowena Sempio, Jenny Malabrigo ng Santa Maria, Bulacan, Eric Errol ng Gihulgan City, Fernando Olimpo ng General Trias, Cavite, Alex, magandang morning at syempre Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday kay Sir Roberto Gadi. Happy 79th happy birthday po, ha? Happy birthday. Ang pagbati po na yan ay nagmula siyempre sa iyong napakabait at napakakisig na anak, ang aming executive producer na si Kuyang Ross Gadi.
Happy birthday po. Sana may papansit. Yung pansit po ha, padala na lang bukas, Daddy Roberto. Ibig sabihin, may pansit from Tita Lina ho, may pansit from Sir Roberto. Bukas, very good. At syempre po, good morning po kay Kiang. Magandang morning kay Kiang, kay Tita Nona Damian, kay Sir Jason Magallanes. At syempre po, kay Ma'am Nidji Lazaro. Ingat po kayo dyan sa Japan ha. At syempre po kay Mine Gale, kay Analiza Liwag Martinez family, kay Maruco Espinosa from Espinosa family. At syempre po kay Joe Fernald sa Copon. Magandang morning din po kay Ana Victoria mula Santa Rosa, Laguna, kay Amber Audrey Maravilla. At syempre kay Mercy Garcia, Henry Santos, Nadulay, Mimi Shiratori. At syempre po kay Annalisa Liwag nga po. Magandang morning din po kay Beth Mercado, Catherine Enriquez, Outer Dust, at Joe Fernald sa Copon. Magandang morning po kay Noel Magararo at Truth Defender. Magandang morning. At syempre magandang morning din kay Miss Ann Bustamante Calomarde na nandiyan po sa Japan. At syempre good morning Kuya Romeo Giwon, Tita Villanueva, magandang umaga. Tita Amanda Reyes, good morning Madam Norma Guevara na nagluluto ng panindang mga food. Saan magluto ito eh? Happy Thursday sa'yo ha, Madam Norma. At syempre kay Mami Luchi Mano, good morning. Syempre po sa mga nanonood po sa ating Facebook page, kay Sherwin Marco V, kay Patrick De Leon Asierda, good morning kay Romeo Aguda mula po yan sa Calamba City, Laguna. At syempre po kay Estrella Salabao Wenger, kay Ann Bustamante Calomarde, magandang morning. Good morning. Ayun, sakto. Mga balita sa labas ng bansa. Balita muna po tayo sa labas ng bansa. 25 ang patay sa serye ng airstrike ng Russia sa Ukraine. Pinakamaraming namatay sa airstrike sa Bilenke Penitentiary, kung saan 16 na preso ang patay at mahigit 50 ang sugatan. 5 rin ang patay ng tamaan ng Russian rocket ang mga pumipila sa pamamahagi ng humanitarian ID. Samantala, 17 naman ang binasakyer ng mga armadong kalalakihan sa isang bar sa Ecuador. Sakay ng 2 pick-up ang mga sospek. Huminto sa labas ng bar at walang habas na namaril. 40 basyo ng balang na-recover sa crime scene. Showbiz! Balita! Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Erica Balmes, live! Erica, good morning! Good morning, Erica! Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. The long wait is over sa Popstars at 18s dahil mapakikinggan na ang collab song ni popstar royalty Sarah Geronimo at P-Pop Kings SB19 na pinamagatang Umaaligid. Ito ang unang single na inilabas sa ilalim ng record label ng ni Sarah G na G Music. Hit din ang inilabas na 10-minute music video nito kung saan murder mystery ang tema. Inaabangan naman ang malupitang dance choreo ng kanta. Sa iba pa nating chika sa umaga, nagbabalik pelikula naman ang aktres na si Angelica Panganiban. Sa Instagram post ng production house na Quantum Films, ipinasilip ang role shot ni Angelica para sa pelikulang Unmarried. Hindi dinetalye sa post kung kailan ipalalabas ang pelikula, pero siguradong ngayong taon na. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Aba. Thank you, Erica! Thank you! Sports Balita! Sa ating sports balita, Philippine Tennis Association umaasa ang kakatawanin ni Alex Ayala ang bansa sa Southeast Asian Games ngayong taon. Iyan at iba pang sports balita ihatid ng ating big man ng DZMM. At yan, live po yan na si Elfred Zalde. Elfred, go! Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, pangungunahan ni World Pool Champion Carlo Biado
ang mga Pilipino pool player na sasabak sa 2025 Florida Open Pool Championship sa Amerika sa Agosto. Bukod kay Biado, 11 pang Pinoy ang tutumbok sa torneo, kabilang sina Jeffrey Roda, Johan Chua at team sensation na si AJ Manas. Mahigit 200 pool player mula sa iba't ibang panig ng mundo ang sasabak sa 2025 Florida Open Pool Championship, kung saan nakataya ang $40,000 na premyo para sa magkakampyon. Samantala, umaasa ang Philippine Tennis Association na makakalaro si Pinay tennis star Alex Eala sa Philippine team sa Southeast Asian Games. Malaking tulong sa kampanya ng Pilipinas ang world number 64 na si Eala. Sinabi ni PhilTA Executive Director Tonetit Mendoza na excited maglaro si Eala sa national team kung kakayanin ng kanyang schedule. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM. Maraming salamat, Alfred Dalde. Oras! Ano oras na? 4:56. Dahil dyan, narito na pumuli ang mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Tsunami tumama sa ilang bansa sa Pacific Ocean. Kasunod ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia. PVOGS walang na-monitor na tsunami sa Pilipinas. Online gambling muling binatigos sa mga obispo ng Simbahang Katolika. Imbestigasyon ng Senado sa online gambling aarangkada sa susunod na linggo. Bungon ng tao na recover ng mga diver ng Philippine Coast Guard sa Taal Lake. Isasampang kaso laban sa mga umano'y nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero inihahanda ng DOJ. Pugante si Attorney Harry Roque, pinapatigil ni dating Pangulong Duterte sa pangingialam sa kanyang kaso sa ICC. Presidential Advisor Larry Gadon, hinamon ng one-on-one singing contest si Attorney Ferdinand Topacio. Sa lalawigan, state of calamity dineklara sa Occidental Mindoro dahil sa pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at habagat. At sa balitang sports, World Pool Champion Carlo Biado at 11 pang Pinoy pool player tutumbok sa billiard tournament sa Amerika. Giling mo na. Uwian na. Giling mo muna daw bago. Si Sir Johnson dito yung pagiling-giling eh. Dapat si Alfred ang pagilingin mo. Ito kaya ang dalawang pagilingin ko. Si Alfred tsaka si Eka. I-flash mo yung camera. Ano ang pangalan ni mami mo? Mami Elsie ni Daddy? Elsie. Daddy Pons. So yan ha. Good morning po sa inyo ha. Salamat po sa pagpapahiram dito sa inyong bigating mga anak. Bigat. Oo. Diba? Bigat. Diba big man siya yun? Diba bigat? At Chan. Bigatin, maraming pera yung partner. Okay. Very good. At yan, ang mga balita ngayong Huwebes, July 31, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kaming napapanood sa cable, social media at Taiwan TFC. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo, Antemano. Narinig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella sa Mega Manila. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Nagbabalita na bang oras? Susunod na po. Sino? Ronda Pasada kasama si Daddy Johnson Manabat. Bye! Bye! See you tomorrow! Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. DZMM, Radyo Patrol.